Hello everyone and hello crafters and welcome to my YouTube channel. Good day and Happy New Year to all. So this is my first vlog here on my YouTube channel and you hear it right. Oh my God! Wow! Okay, so my name is Chemarie but you can call me Mami Chema and I have small printing business and I call it the Pina Crafts and Prints and you can search that on Facebook. Alright, so let's begin. Our first topic for today is how to start your small printing business at home. Okay, so this one, I have small printing here besides me. So how to start our small printing at home. But before that, I have a surprise to all of you. So I want you to watch this video until the end, okay? And intro, pasok. So let's proceed to our main topic here on my channel. So our first topic is how to start your own printing business at home. Alright guys? So, paano ba? Paano ba natin simulan yun? So, but before that, disclaimer lang, I'm not professional on this yet because my printing business is kaka-start lang din. Nag-run pa lang siya ng 3 months. So, lahat na i-share ko sa inyo is based lang sa experience ko po. And based lang sa na-research ko at ano ba? Yes, na-experience ko paano ako nag-start na aking small printing business at home. And sana may mapulot kayo at the end of this video. Okay? So, let's begin. First, una sa lahat ay you make a plan. You make a plan and research. Okay? Research and plan on what kind of printing business would you like to start. Kasi po, yung printing business, marami siyang klase-klaseng parang subtitles, parang ganun. Isang printing business, maraming subtitles. Like, parehas ganito. Ito ay, my printing business is, I have a paper printing business. So, nag-xerox ako, nag-print ako, and ano ba? And nagpapapoto copy ako, photo prints, I mean. Alright? So, yun yung una kong ginawa dito sa house ko. Kasi yung palibot ko, maraming bahay at wala ako ni isang kitang gumagawa ng business na to. Kaya ito yung na-start ko. Meron din namang t-shirt printing, sublimation printing, at marami pang iba. Yun lang yung alam ko, pero marami pa talaga. At dahil natapos mo yung video na to, and we'll give you the startup template bundle below. Okay? Yung Canva link is nasa baba lang. Pwede nyo nang kunin at simulan nyo na yung business nyo. Second is equipment. So, ano ba yung unang equipment na gagamitin mo kapag nag-start ka pa lang? Unang equipment and materials. Okay? So, first equipment is yung printer. Siyempre, paano ka mag-print kung wala kang printer? Tama? So, yung printer, yung recommended na printer natin is yung Epson LP210. Dahil nga 3 months pa lang tayo, ito pala yung printer natin. Meron din akong isang printer doon na minsan ko lang ginagamit. Yun ay HP printer. At binigay lang yun ng, hindi siya binigay. Pinahiram lang yun ng aking ina sa akin. Ng aking mama sa akin, okay? So, andyan lang siya. Ginagamit ko siya pakonti-konti lang. Kasi nga, may sira na din at kailangan ko siyang ayusin. So, next sa printer. So, yung recommended talaga is yung Epson LP210. So, baka makalimutan ko. Yung Epson LP210 pala is meron na siyang scanner, may photocopier, and may print na din. Hindi lang siya print alone. Meron kasing printer na print alone lang talaga at walang photocopy at scanner. So, ito 3-in-1 na siya. So, recommended siya sa mga newbies. At alam ko, recommended din siya ng ibang crafters na nakikita ko sa Facebook. And next
So, next equipment natin is yung desktop. So, yung desktop or laptop, okay lang yon. Desktop or laptop, kahit hindi high-end, okay lang. As long as nakakapag-edit kayo. Nakakapag-edit, and yun. Yun lang naman yung importante ata, editing. Kasi, every time may magpa-print, meron talagang chances na magpapa-edit pa yan sa inyo. So, kailangan natin ng desktop or laptop. Kahit old, or new, or bago, kahit ano. Basta meron ka niyan, go for it. Alright, so, I think, yun lang muna. Pero, meron pa ako. Kapag magpapalamination kayo, ito naman. Ito yung kailangan nyo. Ito pa lang din yung meron ako. So, ito. Ito ay laminator. So, laminator siya. May hot and cold na din. Ito yung, I think, pinakamura. Murang laminator. Nabili ko lang siya ng 500 pesos sa Lazada. Yes. So, 500, gumagana pa naman siya. 3 months na siya sa akin. And, yun. Yun yung tatlo. Ito naman, itong laminator, pag start kayo ng laminating, printing, lamination. Okay? Yung lalaminate yung mga ID, gano'n. So, punta naman tayo sa materials na gagamitin. So, for photo printing, kailangan nyo ng maraming iba't ibang klaseng photo paper. Okay, makita ko sa inyo. Iba't ibang photo paper. Ito yung ginagamit ko usually. QAF photo paper, no back prints. Meron din naman with back-to-back. Ito siya. QAF pa rin. A4 size. Photo paper. Back-to-back. 200 GSM ito. Ito. Same lang ito, QAF. Pero yung isa, walang back prints. No back prints. At saka ito. Ito din. Gamit ko. RC Satin. Photo paper. Gamit ko siya for ID. Like, anong tawag doon? Rush ID. Ito yung ginagamit ko for that. So, next naman is, meron din tayo, ano pa ba? Siyempre, yung bond paper. Nandito yung anak ko. So, yes, really. Punta ka muna din. Next is yung bond paper natin, guys. Ito siya. Ito ay long. Disclaimer lang pala, sa printer natin, hindi ito nakakapag-photocopy ng long. Alright? So, hindi yan nakakapag-photocopy ng long. So, yung bibili nyo is yung short at yung A4 size na photo paper. Okay, guys? So, ano pa ba? So, for starting lang naman siya. At, ito yung for lamination. Ito yung ginagamit. Ay, ano ba yun? Ito, yung film. Kita ko sino yung film na ginagamit for lamination. Ay, wala na palang laman yun. Wait lang, kunin ko lang. Ito siya, guys. Same pa rin, pero hindi ito. Ito siya. Ito yung ginagamit for maglalaminate ng ID. So, ito naman is 125 microns. Disclaimer lang din pala, guys. Itong laminator natin is hanggang 125 microns lang. Huwag niyong isa lang yung 250, masisira yung laminator yung ganito. Alright? Yung heavy duty po, yun yung gamitin nyo para sa 250 microns na laminator. So, yun lang. Every time na mag-a-add kayo ng product nyo, meron din kaakibat yan na bagong materials, bagong gamit, like nito.
kapag mag-add kayo ng ref magnet, magnetic sheet, kailangan nyo to. Ito is my adhesive. Meron din naman nabibili na mas mura na walang adhesive. Yun, ang gagamitin nyo na papel doon is yung sticker paper. So, pwede na din yun. 1 mm at saka photo sticker. Okay? And then, ano pa ba? Yun lang ata sa equipment and materials. Yun lang yung unahin natin para sa mga baguhan. Okay? The third one and the last one is application. Okay. Paano kayo mag-start kung hindi nyo sinisimulan? So, simulan nyo na. Maglagay kayo ng tarp sa labas ng bahay nyo. Meron kaming maliit na tarp lang dyan. At yung nilagay ko lang is photocopy, prints, and scanning. So, wala pa talaga ako yung pag-souvenir. Hindi ko pa nilagay doon. Pero, yun lang muna. Kasi, bago lang din naman tayo. Pero gumagawa na ako ng mga souvenir. Pakonti-konti lang. At nagpo-post lang ako online. And, yun. Ganun lang kadali mag-start ng yung small cooking business. Tsaka, hanapin nyo talaga yung business nyo. Hanapin nyo yung business na nababagay sa inyo. Huwag lang yung pabara-bara. Alam nyo yung bara-bara. Parang, ay gusto ko to. Gagawin ko to. Hindi ganun. So, make plan and make a plan and make a research. Yun talaga. And, yun. Marami naman tayong platform na pwede tayo mag-post. Marami tayong platform kung saan pwede tayo mag-post online. Like Facebook, Instagram, ano pa ba? TikTok. I think TikTok yung pinakamalakas. Pero, ako, Facebook page. So, Facebook page at saka ito, YouTube. Kaya ito, sinisimulan ko na yung YouTube channel ko kasi nga gusto ko umingay yung business ko. Gusto kong lumakas yung business ko. Kaya, nag-YouTube ako. So, ganun lang. So, that's it. That's how you start your own printing business. At magdagdag ako sa susunod na mga episode. Okay? So, sana, tulungan niyo akong lumago itong negosyo ko at samahan niyo ako sa journey ko dito sa YouTube.